para sa lahat ang piging ng Panginoon. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, madalas na ginagamit ni Jesus ang mga piging o pagsasalo-salo bilang isang pagkakataon na makapagturo tungkol sa Diyos at sa mga tao. Makikita natin sa Ebanghelyo ngayon na nakipagsalo-salo siya sa isang pariseyo sa araw ng Sabat o pamamahinga. Kinuha ni Jesus ang pagkakataong ito na turuan ng mga dumalo ng tungkol sa kahalagahan ng pagiging mapagpakumbaba sa pagpili ng mga lugar kapag naanyayahan sa isang piging. Ang mga taong napakataas ng tingin sa kanilang sarili at naghahanap ng mga lugar ng karangalan sa mesang laan para sa mga panauhing pandangal ay maaaring hindi makatagpo ng pwesto kapag ang Diyos na ang humatol sa kanilang tunay na halaga. Kapag inaanyayahan ka sa isang kasalan, huwag kang uupo agad sa upuang pandangal. Baka may inanyayahang mas kilala kaysa sa iyo. Baka lapitan ka ng nag-anyaya sa inyong dalawa at sabihin sa iyo, "Maaari bang ibigay mo ang upuang iyan sa taong ito?" Sa gayon, mapapahiya ka at doon ka uupo sa pinakaabang upuan. Mabuti pa kapag naanyayahan ka, doon ka muna maupo sa pinakaabang upuan. Kapag lumapit sa iyo ang nag-anyaya at kanyang sinabi, "Kaibigan, dito ka sa kabisera," mapaparangalan ka sa harap ng lahat ng mga panauhin. Sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Ayon sa ikalawang konsilyo plenaryo ng Pilipinas, inaanyayahan ang lahat sa kaharian hindi dahil karapat-dapat sila. Kaloob na kaligtasan ang kaharian ng Diyos. Handog ito na kapatawaran sa mga makasalanan. Ito'y buhay na walang hanggan. Isang piging ang kaharian, isang pakikipagkapwa sa hapag, isang masayang pakikipagkaisa ng bawat isa sa Panginoon at sa mga kapwa-tao. Kapag pumasok ang paghahari ng Diyos sa mundo, nagsisimulang mawasak ang kaharian ng kasalanan ng demonyo at ang kamatayan. Sa makatuwid, walang special treatment sa kaharian ng Diyos. Walang sino man ang maaaring mag-angkin ng isang reserved place para sa Kanya. Muli, pinapaalalahanan tayo na hubugin ang ating puso na maging mapagpakumbaba at unawain kung saan ba tayo inaanyayahan ng Panginoon at sa kung anong klaseng piging ang hangad niya para sa ating lahat. Hindi ito katulad ng karaniwang ginagawa natin na ang mga kamag-anak, kaibigan o kakilala lamang ang naiimbitahan, kundi ang piging na inihanda ng Diyos ay bukas para sa lahat. Mapapansin natin na madalas ang dinadaluhan ni Jesus na mga pagsasalo-salo ay laging ang mga imbitado ay yung mga hindi kinikilala sa lipunan o hindi yung mga makapangyarihan. Sila yung mga dukha, kilalang makasalanan ng lipunan o mga may kapansanan. Para kay Jesus, ito ang pinakamabisang paraan na maipakita na ang pag-ibig ng Diyos ay bukas para sa lahat. Sa Ebanghelyo ngayon, inaanyayahan tayo ni Jesus na tularan natin siya. Una, gawin nating pagkakataon o oportunidad ang bawat pagsasalo-salo at pagtitipon na maipahayag ang mabuting balita. Ikalawa, hangarin natin na ang mga pagtitipon na inoorganisa natin at pagdiriwang na okasyon ay maging kalarawan ng pag-ibig ng Diyos para sa lahat. Paano?
I-check ang sarili sa pamamagitan ng mga tanong na ito. Sa ating pamayanang Kristiyano at mga pamilya, sino ba ang mga iniimbitahan? Sa pagpapadala ng mga imbitasyon, ano-ano ang iyong mga batayan? Sinusunod mo ba ang batayang panlipunan at kultura o iyong mga itinuturo ni Jesus? At ikatlo, hindi dapat tayo ang susukat sa ating sarili kung gaano tayo kahalaga o kaimportante. Hayaan nating ang Diyos ang tumingin sa kaibuturan ng ating puso upang makita ang tunay nating halaga at mailagay tayo sa tama nating lugar. Sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas.